Sa book of 2 Chronicles chapter 14 verse 1, ang sabi po ay ganito. So Abijah slept with his fathers, and they buried him in the city of David, and Asa, his son, reigned in his stead. In his days, the land was quiet 10 years. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Pwede na po kayong maupo. Ang pamagat ko ng ating mensahe ngayong umagang ito ay Keys to a Peaceful Christian Life. Keys to a Peaceful Christian Life. Mga susi para sa isang mapayapa na buhay Kristiyano. Hindi naman ho ibig sabihin sinabi kong peaceful Christian life, wala na hong trials of our faith. Hindi naman ho ganon. Ang sinasabi ko ho, kung paano ko sa kabila ng mga kaguluhan sa mundong ito, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating Panginoon. Okay? Simulan natin ang ating introduction sa ganito. Marami ho sa atin, aminin man natin sa hindi, galing ho tayo sa magulong buhay. Amen. To be exact, magulong pamilya. Isang uri ng buhay, isang uri ng pamilya o angkan na hindi umiiral yung tinatawag na katiwasayan. Most sa atin, kundi man lahat, hindi lang boses ng mga kamag-anak natin ang ating naririnig. Lumaki tayo na habang tayo ay nagkakaedad, halo-halo na mga boses dito sa ating isipan ang bumubugbog at gumugulpi sa atin. Amen. Talagang binibigyan tayo ng matitinding pressure ng mga bagay na umiiral sa ating utak. Resulta, kahit nga nakaupo ka lang exhausted. At kung bibigyan mo pa ng pansin, talagang nakakapagod, ang hirap huminga. Para bagang nalulunod ka sa maraming alon, pero kahit anong kampay mo, parang hirap pumunta doon sa pangpang. Sumisigaw ka, pero ikaw lang nakakarinig. Naranasan nyo na ba yon? Ako po, naranasan ko na yon, lalong-lalo na nung wala pa ako sa Panginoong Hesus. Yung humihingi ka ng saklolo, pero wala namang rescue o tulong na dumadating. Or should I say, walang kapayapaan. Kaya nga ako, mabuti na lang, dinala tayo ng ating tagapagligtas sa tinatawag na Christian life. Amen. Amen. Na bagamat ang dami pa ring kaguluhan dito sa lupa, makikita natin at masasabi natin sa lahat ng buhay na ipinamuhay natin, hindi maitatanggi tayo mga ligtas. Ito ang pinakamagandang buhay na napuntahan natin Amen. o tinaglay natin. Ito ay pribilehiyo. Amen. Iilan lang ang nagagawaran ng Christian life ng Panginoon. Kaya isang karangalan ko sa bawat isa sa atin, maging sa inyong abang lingkod, ang mapabilang doon. Ito yung buhay na hindi man ko lakat maaliwalas, pero masasabi kong colorful.
At bawat kulay ay meaningful dahil sa Diyos ng Christian life na ito. Hindi po natin maitatanggi yung mga yung malililim na sulok. Kaya madalas umaabot tayo sa punto kung saan may mga sandali na yung pagkakabao ng pako ng ating pananalig medyo umaangat, lumuluwag. Yung iba nga sa atin, kung aamin lang talaga ng todo, nalo-lost thread. Kasi kung sasabihin ko kung hindi totoo, bakit ang dami hong bumigay? Naglaglagan yung mga pako ng pagkapako ng pananalig nila kay Kristo. Namuhay sa kakarnalan, nauwi sa tuloy-tuloy na pagbabackslide. To worse in the case, yung iba hindi na nakabalik, kinamatayan na nila. Kaya praise the Lord. Amen. Kung nasa Christian life ka pa rin, na nasa loob ng perpektong kalooban ng Diyos. Kasi ang katotohanan, ang kapayapaan ay kayamanan na hindi mo mabibili sa kahit saang SM. Wala hong ganyan sa Mega Mall, sa MOA, sa Rustan, sa Landmark, wala ho. O kahit sa Shangri-La. Ang kapayapaan ay kayamanan na maraming tao dinadaan-daanan lang. Kasi nandito tayo sa modernong panahon na kung saan binibigyan ng orientation ng mga tao. Nakakalungkot. Huwag ka na mag-asawa. Magsentro ka na lang sa karir mo. Itayo mo yung sariling empire mo. Build yourself. Pero alam nyo ho, sa lahat ng tuktok na mararating ng isang tao, walang tuktok na hindi kasama ang Panginoon na merong dulot na kaligayahan. Maraming tao, marami lang pera. Pero pulube pagdating sa tinatawag na kaligayahan. At yung kaligayahan na yon ay nagbubukal sa kapayapaan ng Diyos. Walang saysay yung dami ng pera. Kung pag mag-isa ka, ang lungkot-lungkot mo. At alam nyo kung ano yung pinaka nakakabingi? Hindi yung maraming problema kundi yung sandali na mag-isa ka na lang. Mas nakakabingi yung boses na yun. Yung boses ng katahimikan na walang kapayapaan. Isa, pag nandun ka sa baba, iniisip mo, ang sarap sa tuktok. Pero pag nakarating ka na, at tinignan mo yung mga nasa baba, makikita mo sila. May ngiti, may tawanan, may biruan. Ikaw, nandun ka lang sa kwarto mo. Naka-earphones. Nakatingin sa buwan. Minsan mapapa-smile kasi pinapakinggan mo, may nakakatawa. O kaya nakarelate ka. Pero yung earphones, pagtingin sa malayo, escape. Paano kung huminto na yung podcast, yung music? Paano kung huminto na yung mga bagay na yon? Paano kung isara mo na yung aklat na kinalilibangan mong basahin at yung mga bagay na ginagawa mo para makatakas, di ba? Ang lakas pa naman ng boses ng kawalan ng kapayapaan kapag 1 o'clock na madaling araw. Sakto, yun yung body clock mo. Ang hirap mga minamahal Kaya praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Kaya nating makatulog dahil sa mga pangako ng Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Kaya nga yung iba di ba? Sa sobrang kapayapaan ng Lord, ini-extend nila yung pagtulog nila kahit sa auditorium. Isipin mo, kakagising pa lang nila ng Sunday morning, di ba? Talagang ninanamnam nila Yung kapayapaan na nagdudulot ng himbing hanggang sa Sunday school at preaching pag umaga, hindi ba nakontento? Hanggang hapon, Lord, thank you sa tulog. Nagiging abusado na rin Pero kidding aside, gusto ko pong tignan nyo itong kwento na to. Pag-usapan natin kung paano nakamtan, tinamasa, na-enjoy ni King Asa ang peace o yung tinatawag na quiet na 10 taon sa kanyang buhay. Siguro naman,
Walang ayaw dito ng peace of mind. Nakakuha niyo ho? So, gamit ang kwento ng isang just na king sa mga talatang ito na ating pag-uusapan, na nagkaroon ng peace sa kanyang time, halukayin natin o mag-delve tayo sa mga susi o sa dalawang susi para naman po magkaroon naman ng pahinga at makahinga naman ang iyong isipan at higit sa lahat, ang iyong puso na nagkukunwari na masaya ka. It's about time maging maligaya. Amen? At kukunin natin ang joy na yan sa Panginoon natin. Amen? Amen. Sa mensaheng pinamagatang Keys to a Peaceful Christian Life. If we want a peaceful Christian life, we must, number 1, remove your false God. Remove your false God. Sa verse 3, makikita po natin si King Asa. Nung maupo siya at maluklok siya sa trono, ano ang una niyang ginawa? Sa verse 3. For he took, yung he dyan, si Asa yan. For he took away the altars of strange gods o false gods o yung tinatawag na idols and the high places and break down the images and cut down the groves. So ano to? Lahat ng mga ribulto na naglipa na sa kanyang termino bilang hari, pagkaupo niya sa trono, inaksyonan niya kagad. Pinatanggal niya lahat ng strange gods sa mga high places o yung mga tinatawag na Diyos-Diyosan, yung mga rebulto ng mga kapwa niya, Hudyo. At kanyang ipinag-utos na wasakin lahat ng imaheng ito. Durugin ang mga kahoy at bakal o kahit sa manggawa na mga Diyos-Diyosan nila. Bakit? Kasi alam naman natin na itong mga strange gods na to, itong mga false gods na to, itong mga idols na to, ay hindi to totoong Diyos. Amen. Hindi to pwedeng maging totoong Diyos kasi gawa lang ito ng kamay ng tao. Amen. Na ang tao ay create lang ng creator. So, hindi pwedeng maka-create isang creature ng creator. Nakukuha niyo ko? Amen. At alam yun ni King Asa. Kaya ang una niyang pinaka-ginawa is ibalik sa Israel ang Diyos nila. At ang Israel ibalik sa nag-iisang tunay na Diyos nila. At hindi makakabalik ang Israel kung merong mga Diyos-Diyosan. Kaya yan po ang una niyang pinatanggal, pinasira at pinawasak. So, makikita natin, ito po ay punong-puno at naglipa na sa bayan ng Israel yung mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, high places, images, groves, plural lahat. Ibig sabihin, nagrampan. Pero alam naman natin, di ba, ang utos ng Diyos sa Israel, thou shalt have no other gods before me. Right. Right. So, ibig sabihin, yung mga naunang hari kay King Asa, hindi sumusunod. Rebelde sa commandment ng Diyos. Pero si King Asa, iba siya. Sumunod siya. King Asa obeyed God's command. Verse 2. And Asa did that which was good and right in the eyes of man. Of the Lord pala. His God. Amen. Amen. Hindi niya lang kilala yung Diyos ng Israel. Personal niya daw yun na His God. Diyos niya. Hindi siya yung isang relihiyoso lang na merong stock knowledge na may isang supreme being. No. Ang sabi ng Biblia, His God. Diyos niya. Malinaw ho? At
Dahil ang Diyos niya ay ang Lord, hindi niya ginawa kung ano yung tama at mabuti sa harap ng tao o tama at mabuti sa paningin niya. Ang ginawa niya ay yung kung ano yung mabuti at tama sa harapan o sa mata ng Diyos niya. Amen. Inuulit ko, hindi ginawa ni King Asa kung ano lang yung good at right sa mata ng taong bayan. At lalong hindi niya ginawa ang mga bagay sa kung ano lang yung good at right sa sarili niyang paningin o pangunawa. Ginawa niya kung ano yung good at right sa mata ng Diyos. Ano ba yung good at right sa mata ng Lord na kanyang Diyos? Exodus chapter 20 verse 1 hanggang 6. Ano ba yon? Yung good and right na to. And God spake all these words, saying, pansinin niyo yung verse 1 na yan. God spake all these words. Hindi po si Moses yan. Hindi po si Moses ang nagsalita ng lahat ng salitang maririnig nyo mula sa verse 2 hanggang 6. Sino daw? God spake all these words, saying, ano sabi niya? Verse 2, I am the Lord, thy God. Ako ang Panginoon, ang iyong Diyos, which have brought thee out of the land of Egypt. Background story. Ito yung panahon, nakakalabas lang nila sa Egypt. Yung tumawid sila ng Red Sea. Amen. Nung nalunod na sila Pharaoh, natabunan na ng tubig. Kinausap sila ng Panginoon dito. Sa verse 1, Panginoon na nagsasalita, ang sabi niya sa mga Hudyo, ako ang Panginoon na Diyos nyo. Ako yung naglabas sa inyo sa bayan ng o lupain ng Ehipto. Out of the house of bondage. Ako naglabas sa inyo sa bahay ng pagkaalipin nyo. Ibig sabihin, ako nagpalaya sa'yo. 3. Thou shalt have no other gods before me. At dahil dyan, dahil ako ang nagbigay sa iyo ng kalayaan, verse 3, hindi ka pwedeng magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. 4. Thou shalt not make unto thee graven image. Ano yun? Groves. Rebulto. Diyos-Diyosan. Nagawa ng kamay ng tao. Or any likeness or of anything that is in heaven, above, and that is in the earth, beneath, or that is in the water, under the earth. So kahit anong image, likeness, sa himpapawid, mga ibon, di ba? O mga araw at planeta, sa lupa, kahit anumang mga animals o hayop kasama ang tao, dito, kahit mga isda sa karagatan o kailaliman pa, hindi ka pwedeng gumawa ng graven image sa mga likeness na to. Kasi balik tayo sa 3, ano sabi niya? No other gods before me. Amen. Okay? Hindi ka lilika. Verse 5. Thou shalt not bow down thyself to them. Ano ba yung bow down? Luluhod. Parang familiar sa panahon natin ngayon, no? May rebultong nakaharap, tas lumuluhod yung mga tao. Eh di ba yung linuluhuran nila, si Jesus din naman, tsaka yung mga saints, hindi mo pa alam yon. Hindi mo pa alam doon kung sila ba talaga yon at ganun talaga itsura nila. Pero ito ang alam natin. Ang sabi ng Diyos ng Bible, wala kang luluhuran sa kanila. Nor serve them. For I, the Lord, thy God, am a jealous God. So, ibig sabihin, pag lumuluhod pa lang isang tao sa rebulto, no, ang nararamdaman ng Panginoon, selos. Right. Oo nga naman, nakakaselos nga naman. Lumuluhod ka dun sa rebulto na walang buhay. Tapos yung nagligtas sa'yo sa Egypt, na nagpakita sa'yo ng mga miracles, hinati yung dagat,
hindi siya anjojosin mo. Sampal naman talaga sa mukha niya yun. Right. Ako yung may ginawang dakilang bagay sa'yo para makalaya ka, tapos babalik ka sa isang rebulto, strange God, na hindi naman nagligtas sa'yo. May mga mata, may mga tenga, may bibig, pero wala namang function. Yun ang ginagawa sa atin ng rebulto eh. Makes us dumb. Right. Tama. Nagawa tayong tanga. Pero ang Diyos na buhay, hindi ganon. Sabi niya, kapag daw ang isang tao, sabi niya sa mga Israelites, sabi niya dito, kapag meron daw Israelite o Hudyo na nilabas ng Panginoon sa Egypt, na lumulukod sa mga idols na ito at naglilingkod sa kanila, nakakaramdam siya ng selos. Ang aksyon niya ito, visiting the iniquity. Ang tawag niya sa paglukod at paglilingkod doon, iniquity. Ano ba ang Tagalog na iniquity? Kasamaan. Evil. Ilan kayo mga kababayan natin ang lumulod na iniisip nila malapit sila sa Diyos, pero sa salita ng Diyos, at sa Diyos mismo ang tingin sa kanila, wow, evil workers. So ang dami palang reliyoso na workers of iniquity. Evil doers sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, bibisitahin ko yung kasamaan ng mga tatay na to sa kanilang mga anak. Hanggang ikatlong henerasyon nila, bibisitahin ko. Yung mga sumasamba sa rebulto, sa panahon natin ngayon, ay iniisip nila nagwo-worship sila. Ang sinasabi ng Panginoon, yung ginagawa niyong akto na yan, yung aksyon na yan, pinapakita niyo, you hate me. Why? Pinagpapalit mo siya sa inukit ng pait, inukit ng kamay. Ginodiyos mo yung inukit lang. Right. Kaysa sa nagbigay sa'yo ng buhay. Hard preaching. Amen. Di yan matatanggap ng marami nating kababayan. Mahirap talaga tanggapin kapag iba ang nagbasa para sa'yo. Pero pag ikaw lang mag-isa nagbasa niyan, baka tumutulo pa yung luha at uhog mo. Kasi makikita mo, kasalanan pala tong ginagawa ko. Tama. Siguro ang dami sa bansa natin, nagtataka, nagdarahop sila. Kala nila gobyerno sinisisi nila, Hindi nila alam. Isa to sa dahilan. Tama. Right. 6. And showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Sabi niya, kapag sumunod kayo at wala kayong ibang Diyos, ako lang, magpapakita ako ng mercy Amen. sa mga totoong nagmamahal sa akin at sumusunod sa sinabi ko. Anong sabi niya? Thou shalt have no other gods before me. Yun ang utos. Pag sinunod mo yon, may mercy sa mga sumusunod. At kung naglalaban pa rin ang iyong nararamdaman sa bagay na to, kahit binasa natin sa salita ng Diyos, matagumpay si Satan. Ang Christian life na nagtataglay ng mga false gods or idols ay imposibleng maging peaceful. Kung sinasabi mo, ligtas ka na, isa ka doon sa mga nagrepent na sinner na toward the Heavenly Father at nagput ng kanilang faith toward the Lord Jesus Christ. Pero, pinipili mo pa rin na mamuhay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi magiging tunay na mapayapa ang buhay mo. Right. Amen. Bakit? Dahil hindi naman si Satanas ang kalaban mo. Right. Ang kinakalaban mo, yung nag-utos ng Exodus chapter 20 verse 1 hanggang 6. Sinasabi ko sa iyo, kapatid, kung kalaban mo si Satanas, huwag kang matakot kung kakampi mo ang Diyos. Hindi mananalo si Satanas sa banal na Diyos. Pero kung hindi ka susunod sa Diyos at kakalabanin mo yung utos ng Diyos, kahit magsama pa kayo ni Satanas at ng mga kampon niya, may kalalagyan kayong lahat. Right. Amen. Right. Ah. Amen. Una mong kakalagyan, walang kapayapaan na mailalagay sa puso at isipan mo. Dahil ang puso ng tao ay trono, hindi sopa. At ang Diyos natin, hindi lang yan kabarkada. Hindi yan nakikiupo sa sopa kasama ng ibang mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos natin ay King of Kings, Lord of Lords. Alisin mo yung sopa, hindi bagay yan sa hari.
Hindi yan bagay sa Panginoon. Ang bagay sa Kanya, alam mo ka, no? Yung majestic na upuan. Throne. Pang-isa lang. Kaya pakibalik yung trono ng Diyos mo, pakisipa yung puro surot na supa na yan, kaya kakating-kati sa gabi. Hindi ka matigil eh. Kakakamot eh. Kasi yung mga Diyos-Diyosa na surot na yan, kagat ng kagat sa isipan mo, daming umaandar. Kailangan nang patayin yung surot. Hindi hulihin. Kailangan mo nang ilabas yung sopa. Sunugin. Yeah. Parang issue, wag natin pag-usapan yung issue. Hindi matatapos yan kung hindi actionan. Kahit di natin pag-usapan yan, nandyan pa rin yan. Ang kailangan natin gawin sa issue na yan, hindi deadmahin. Basta ganito na lang. Hindi, sunugin yung sopa. Sunugin yung tulay. Tapusin na yung paghahari ng mga Diyos-Diyosa at makikita mo, wala nang kati-kati. Yung iba antsaga, ilagay yung sopa sa puso nila. Kaya sinusurot sila yung Christian life. Walang tigil. Kita na ba kayo na kinakagat lagi ng surot? Di ba kamot yun ng kamot? Tapos nagsusugat-sugat na. Nagtataka lang ako, bakit nandiyan pa rin yung sopa? Nahihirapan ka Hindi ka makakatulog dyan sa gabi pag may surot yung sopa. O kahit anumang higaan o may kutsyon na makakasiksik. Hindi ka matatahimik dyan. At dahil ang pinag-uusapan natin ay King of Kings, Lords of Lords, kaya usapang upuan. Amen. Ilabas mo na yung sopa na yan, oras na para sunugin yan, nagkakasugat-sugat ka na, or should I say, nasasaktan ka na sa maraming Diyos-Diyosa na to. Para matigil yan, hindi mo kailangan isa-isain huliin sila. Kailangan silang ilabas sa bahay, buhusan ng gas. Silaban. Doon, mapapatay. Lahat yan. Colossians chapter 3 verse 5, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. So ito talaga ang problema mo. Kaya hindi ka matahimik sa gabi. Covetousness, which is idolatry. Ang daming kasalanan binanggit Pero ang sabi sa una, mortify. Mortify, which means to kill. Patayin. Patayin mo na yan, kasakiman na yan. Kasi idolatry yan. Di ba ang covetousness, ibig sabihin yung strong desire to have more and more and more. Ang problema sa Israel, di ba? Doon sa panahon ni King Asa, ang daming strange gods. Plural, may S yung God. O yung mga Diyos-Diyosan. Ang daming naglipa ng idols. False gods. Kaya nga inaksyonan niya Niremove niya. Winasak niya. Inilabas niya palabas sa Israel. Tinanggal niya. Eradication. Kasi kapag nagtira ka pa ng isang surot na Diyos-Diyos at kakagating ka pa rin noon. Mangingitlog lang yon ng iba pa. At ganun po ang covetousness. Hindi yan ay kasalanan na hindi nakukontento sa isang upuan lang. Sa isang higaan lang, kakalat yan sa buong bahay. Kakalat yan sa buong Christian life mo. Nakakuha nyo? Walang idolater o may false god sa buhay niya ang makukontento. At pag hindi nakukontento ang tao, andar ng andar yung utak. At pag andar ng andar yung utak, kung ano-ano nang may isip mo, aabot ka na sa punto, pati kasamaan maiisip mo. Dahil sa covetousness na yan, na nandyan sa puso mo, susunod ka dyan. Di ba ang sinusunod, according sa Bible, Diyos lang? O tamo, nagiging Diyos mo. Kaya nga idolatry. At kapag may covetousness at mayroong idolatry, walang quiet na buhay. Balik niyo po doon kay Asa, doon sa text natin, na binasa natin. Nung inalis niya po yung tinatawag na mga idols, ano daw meron? The land
was quiet 10 years. Marami sa atin dito yung Christian life, sobrang gulo. More than 10 years na. Alam nyo, pag may covetousness, gusto mo nang matulog, nakatingin ka pa rin sa Shopee. Oras na ng tulog, nakatingin ka pa rin sa Lazada. Hindi ka naman bibili, add to cart ka lang. Hanggang nagiging habit na siya. Napansin niyo yun? Meron ka na, gusto mo iba-iba, hindi ka makontento sa isang brand lang. Gusto mo lakat. Kaya yan ay buhay na walang pagka-stay. Walang pagka-settle dyan. Puro yan pagka-sway. Makikita mo yung buhay niya. Pupunta doon, pupunta dito. Pasuray-suray na parang lasing. Walang direksyon. Nakukuha niyo ho? Magulong buhay. Ibig sabihin, aburidong buhay, disturbed. Pansinin niyo yung mga na-addict doon sa mga mga sale every month. Yung 1-1, 2-2, 3-3, naaaburido sila. Naaaburido sila. Kahit wala naman dapat ikaw aburido, kaya yung iba, tumitingala. Hindi para humingi ng pagpapala sa Ama. Tumitingala. Kasi hindi pa sila binibigon dala. Ano nangyayari? Dahil hindi makontento sa buhay, nangangati na naman. Dahil sa covetousness, naiinggit na naman sa nakikita sa Facebook na narating ng iba. Kaya travel, uutang sa pag-ibig, uutang sa mga lending app, sa SSS, kahit wala namang may sakit, kahit wala namang ipalilibing, kahit wala namang pag-aaralin, umuutang ng walang kadahilan-dahilan, walang kapararakan, para mag-travel. Nasa Boracay, sarap buhay, 3 days, 5 days, 1 week, sarap buhay. Pagbalik sa bahay, kapit tinapay. Walang palaman ha, todo picture ng ganto. All in, doon sa packs na nakuha nila. Pero bakit hindi ma-picture kung ano yung agahan sa bahay? Walang pera. Why? Kating-kate. Hindi matahimik na kaluluwa at isipan. At puso, inggit. Tungtungan yan. Covetousness. Kaya yung mga may ugaling, pag ginusto ko, kailangan makukuha ko, mapupuntahan ko. Idol mo, sarili mo. Hindi mo madisiplina yung mata mo at sarili mo. Tayo mga Kristiyano, hindi tayo pinapunta ng Panginoon sa lahat ng magagandang lugar. Pinapapunta niya tayo sa mga partikular na lugar. Hindi niya tayo binuhay para mamasyal ng mamasyal. Nabubuhay tayo sa lupa para i-share ang gospel ni Kristo. Ngayon, kung makarating tayo sa magagandang lugar, hindi dahil sa plinano natin yon, kundi yun ay blessing ng Lord sa atin. Paano yan? Sunod-sunod monthly ang blessing ko. Kalokohan yan. Dahil ang Panginoon, nung bumaba dito, hindi naman siya dumiretso ng El Nido. Hindi siya nagplano na pumunta sa magagandang talon, magagandang dagat, na pino yung buhangin. Hindi ho. Yan. Ang lakas ng loob mo sabihin Kristiyano ka. Halos ilang buwan ka nang hindi nagbabasa, hindi nananalangin. Amen. Why? Puro laboy. So yung mga unsaved, yung mga hindi mananampalataya, hayaan nyo silang pumasyal. Pero ikaw hindi. Hindi ka binigyan ng Panginoon ng aumento at maraming pera para pumunta sa Taiwan, sa Japan, sa Vietnam, magpicture ng mga gusali. Nandito tayo sa lupa para hindi Diyosin yung mga gusto natin. Ito lang natuklasan ko. Noong nararanasan ko tong covetousness na to, itong idolatry na to, ang problema, mata. Alisin mo yung mata mo sa mga yan, titigil lahat. Tiyan mo, covetousness, yan ang ninuno ng mga kasalanan. Tigil nyo po yung kakatingin. Napapagastos ka. Kakatingin. Hindi mo naman kailangan. Nangyari ho yan sa akin at nangyari yan sa maraming Kristiyano. Ano nangyayari? Mamumroblema ka. Mamumroblema ka dyan.
Kaya nga, mga minamahal, pansinin nyo, sa church na to, konti bumabalik. Alam nyo kung bakit? Kasi ang mga tao ngayon, ayaw nila ng hard preaching. Ayaw nila ng nasasabihan sila ng kasalanan nila. Gusto nila love-love. Anong love? Gumagawa ka na ng kasalanan. Ibig sabihin, pag nangaliwa yung asawa mo, sabihin sa'yo na asawa mo, love-love lang. Siyempre, di ka papayag nun. Ganon, how much more sa Diyos? Na siyang tunay na author ng pag-ibig, di niya papayagan yun. Yan tayo eh. Kapag nasusukol yung kabalbalan natin eh, yung kasakiman natin eh, at yung idol worship natin, biglang wala ka naririnig eh. Tapos magtataka ka, bakit wala kang pera, financially bagsak ka, magtataka ka na, kukuha ko lang ng sahod, wala. Sino ba nag-magic niyan? Diba? Sino bang hangal? Ang prinitch na yung covetousness, nag-amen, tapos inulit lahat sa Shopee at Lazada. Kaya nga sabi ko sa'yo, brad aray mo eh. Kasi kagagawan mo. Gusto mo ng matahimik na isip, na walang tumatawag ng mga lending na ipapakalat namin. Na may utang ka sa amin. Ngayon, dahil baon ka sa utang, ano nangyayari? Ang kinuhaan mo si Tala, kinuhaan mo si Buwan. Di ba? Kinuhaan mo rin yung mga planeta, inutangan mo lahat. Pag nagsabay-sabay, di ka nakabayad, sabay-sabay ka rin, iti-threaten yan. Tama ho? So, ano mangyayari sa'yo? Wala kang peace of mind. Mag-isolate ka, hindi ka na magsisimba. To worsen the case, baka gumawa ka ng masama. Kung babae ka, baka ibenta mo yung kaluluwa at puri mo. Kung lalaki ka naman, baka gumawa ka ng illegal, kapit sa patilim, baka maging runner ka ng bato o kahit anumang hindi maganda. Kaya nga sabi, mga minamali, makontento ka sa Panginoon. Ecclesiastes 5:10. He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is all so vanity. Ibig sabihin yan, ikaw na nagsasakim sa pera, hindi ka masasatisfy sa pera kahit dumami pa pera mo. Hindi masasatisfy ang isang Diyos ang abundance. Kahit madagdagan pa siya ng madagdagan. Tignan nyo po, ang kurakot, walang pakialam yan sa taong bayan. Kung 100% ang usapan, 75% ng mga politicians ang iniisip paano makakabalik sa posisyon para may access sa kaban ng bayan. Yung natitira na konti, na sinabi ko na porsyento, yun talaga may puso lang. Mga minamahal, sinasabihan ko kayo, mga Kristiyano tayo, hindi tayo kagaya nila. Anak ka ng Diyos. Ang salapi, mabuting katulong, pero napakawalang iya at salbahing amo niyan. Kaya kapag ginawa mong Diyos yan, gagawa ka ng maraming kasalanan sa harapan ng Diyos. At kapag marami kang kasalanan sa harapan ng Diyos, wala kang peace of mind. Kaya gayahin mo na si King Asa ngayon pa lang. Alisin mo na yan. Yang strange gods na yan. Yang mga high places na yan sa Christian life mo. Wasakin mo na yan. Mga groves na yan. Pag-isipan mo maigi at aksyonan mo, makikita mo naman deep inside walang kapayapaan dyan. Walang false God ang may kakayahan magbigay ng kapayapaan. Iwasan nyo na pong tumingin sa Shopee, sa Lazada, nang wala namang pangangailangan talagang kailangan. Kasi dinadaya tayo ni Satanas, ginagawa yung Diyos natin Pumupulupot siya sa isip natin Galatians 5:22-24. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. So yung covetousness na idolatry, crucified mo na kay Kristo yan. Diyan namatay si Jesus Christ sa kasalanan na yan. Hindi ka dapat nag-e-enjoy sa isang kasalanan na kung saan nagsakripisyo ang Panginoon natin.
Bakit may gulo yung isipan mo lately? Hindi kaya dahil may false gods? Hindi kaya nakapako ka na sa loop ng kasalanan, ng kasakiman, at unti-unti niya nang nire-reveal yung sarili niya sa'yo na idolatry yan? Dapat nakapako lang tayo kay Jesus Christ. Kasi kay Jesus Christ, alam niyo kung ano meron? Joy. Peace. Nakukuha niyo ho? Goodness, faith, meekness, temperance. Kaya yung iba sa atin, walang pagpipigil eh. Kasi hindi nakapako kay Kristo. Nakapako saan? Sa loop ng tinatawag na pagsamba sa material na bagay. Kahit ilagay mo lahat ng compression sa katawan mo, pag maglalaro ka ng basketball, ito kailangan ko to, yung sleeves, yung sa tuhod. Kahit ilagay mo lahat yan, kahit mamakalim pa yan, kung baldog ka tumira, baldog. Kailangan ko lahat ng Jordan sa paa ko, lahat ng Kobe's, lahat ng KD's, lahat ng sapatos ni Stephen Curry. Kahit ilagay mo kung balibag tae ka, umitsa ng bola, walang mangyayari dyan. Tatalunin ka pa nung local lang yung sapatos, pero marunong lumaro. Ang gusto ko sabihin, mga minamahal, Christian life, dapat po makita natin is substance, hindi ho style. Dapat may laman. Walang peaceful Christian life sa loob ng paborito nating kasalanan. Wala ho. Kung paborito mong kasalanan, false gods, strange gods, ng covetousness, pagiging mukhang pera, at pagiging materyoso at materyosa, lalo mo lang pinalalaki yung void at vanity sa kaloob-looban mo. Kasi kapag nawala na yung pagiging bago ng bagong pera mo at bagong material na bagay sa'yo, lulungkot ka na ulit, mangangailangan ka ng bago. So nakabilanggo ka doon. Kaya sirain na po natin yan, mga minamahal. Kailangan mo nang gawin kung ano yung good at right. Gayahin natin si King Asa. Number 2, at last. Number 2, at last. Una, remove your false gods. Pangalawa, rely on the true God. Rely on the true God. Sa verse 9 hanggang 11, ano nakalagay? And there came out against them Zerah, the Ethiopian, with an host of 1,000 and 300 chariots, and came unto Marisha. Verse 10. Then Asa went out against him, and they set the battle in array in the valley of Zephathah at Marisha. 11. And Asa cried, or should I say, Asa relied on the Lord, his God, and said, Lord, it is nothing with thee. Wala lang sa iyo to, Lord, to help. Yung tutulungan mo ko, madali lang to, easy. Chicken lang to. Whether with many or with them that have no power. Maparamihan man o kahit wala, Panginoon, alam ko, kaya mo kaming tulungan. Help us, O Lord, our God, for we rest on Thee, and in Thy name we go against this multitude, O Lord. Thou art our God. Let not man prevail against Thee. Ano yan? Reliance. Pag sinabing rely or reliance, ito po yung state of depending on or trusting someone or something. So dito ho, makikita natin na si King Asa, kaya meron siyang kapayapaan sa buhay niya sa loob ng 10 taon at nadama yung buong Israel. Alam niyo kung bakit? Hindi siya nakarely sa sarili niyang kakayahan. Hindi siya nakarely sa sarili niya. Amen. Kaya yung magtiwala ka lang sa sarili mo, hindi yun pang Kristiyano ha. Totoo na meron tayong kumpiyansa kapag nag-aral tayo, nag-review tayo, pero yung total confidence, total reliance sa sarili, hindi pang Kristiyano yun. Ang dapat confidence natin, ang basa natin sa salitang confidence, Godfidence.
Sa kanya talaga tayo nakaasa. Nung dumating ang trouble King Asa, hindi siya tumingin paloob sa sarili niya. Anong kakayahan ko? Anong bilang ko? Ilan ang sundalo ko? Gaano tayo kalakas? Hindi. Nagtungo siya agad sa Panginoon. Cried unto the Lord. Nag-pray siya. Humingi siya ng saklolo. At ang sabi niya, ganito siya kakumpiyansa, walang-wala lang sa'yo to. Alam ko, wala lang sa'yo to. Parang si Pastor Ryan na 41 years old, kalaban niya yung mga batang bisita sa basketball. Mabibilis, maliliksi. Mga walang footwork. Yung tipong pag tumalon, dadaganan ka na lang. Nakuha nyo? Nagising siya. Ay, salamat, hindi pa langit. Ha? Sila. Kain natin yung si Pastor, ganito gagawin natin, pag-usapan natin. Di ba nakakahawak ng bola, ganito na. Kaya natin talunin siya sa ganito, ganyan. Pinagpaplanuhan ako habang wala ako nung last Thursday, doon ako sa conference. Di ba? Pero alam nyo kung ano nangyari sa maraming ganon? Marami po ako nakalaban ng mga kabataan. Sabi ko, sige lang, laban lang. Pero hindi nila alam, sa tuwing bago ako maglaro, Lord, ingatan mo ako kasi 40 years old na ako kalaban ko mga bata. Na wag naman ako maaksidente, maganito. Kahit ang asawa ko, pinagpe-pray niya ako bago maglaro. So, anong nangyayari? Kami ng Panginoon ang nananaig. Why? Kasi yung mabibilis sa mga bata, sabi ko, it is nothing with thee. Amen. Ikaw ang nagbigay ng bilis sa kanila. Lord, pwede bang pag ako na yung kalaban nila, for some reason, ang bagal nila. Kayang gawin ng Diyos yun. Alam ko may power sila, mas magaan ang katawan nila sa akin. Pero Lord, bigyan mo ako ng talino paano aanggulo at makakashoot. Lord, sa tuwing ipag-pray nila na matatalo nila ako, I pray, wag mo silang pakinggan. Maawa ka sa isang wala ng tatay. Kasi may pangako siya sa sa mga walang tatay. Ako ang magiging tagapagtanggol nila. Praise the Lord, buhay pa mga tatay nila. Kaya walang magtatanggol sa kanila. Hello? Tsaka meron pa isang pangako, sabi sa Bible, kapag ikaw nagsosoul winning, meron kang nawin. Kahit anong hingin mo. Lord, wala namang kakwenta-kwenta tong hihilingin ko. Ingatan mo lang ako ha. At pabonus na lang yung manalo pag nagpe-fellowship kami ng mga bata. Pero wala naman silang nadala sa Panginoon pa Ako meron na. At yung bunga ko, marami na ring nadala. Pwede ba? Sa tuwing magpe-pray sila na manalo sila, I pray, alalahanin mo, may bunga ako. Hindi naman kita inutusan. Nire-remind ko lang. Alam ko naman di mo nakakalimutan. Kaya nga, may peace ako pag uuwi ako. Nakakatulog ako sa gabi. Wow. 'Di ba? Isipin mo, paano ko natalo yon gamit ang kamay ko at mga daliri ko? Paano ko yun na-shoot yung ibang tira doon? Na nakakatulog ako lagi ng mahimbing Masakit kaya yon yung linggo-linggo ka pumupunta pero lagi ka broken hearted. Tapos, mauulit yung cycle. Tapos sabi, kaya natin to. Sabi ko, Lord, kaya nila, di ko kaya. Pray lang ako. Ang sarap Lagi ko lang sinasabi, Lord, it is nothing with thee. Kala nyo nagbibiro ako? Totoo yun. Na nagpe-pray talaga ako. Pinagpe-pray ako ng aking asawa. Kaya lahat ng shoot doon, kaya ako tumatawa minsan. Sabi nila, nagpe-pray ka pala, magpe-pray. Buhay pa tatay nyo. Wala pa kayo nadadala sa Lord. Kaya, this is advantage. Diba? Hindi naman namin pwedeng patayin tatay namin, pastor Magdadala. Which is wrong sa utos ng Bible, di ba? Ay utos ng Panginoon. So, magdadala na lang ako ng mga kaluluwa. Much better. Para patas yung laban, di ba? Sige, dala ka. Dalhin mo muna Sunday. Huwag mo palaruin. Dalhin mo na Sunday. Di ba? Kaya pag meron trouble, at natutrouble ako kahit sa loob ng court o sa Christian life ko, tawag tayo sa Panginoon. Maraming Christian life ngayon, ruined na Bunga po kasi ng kawalan ng reliance sa Panginoon. Nakasandal na sila sa kakayahan nila. Sa trabaho, sa sahod. Alam nyo,
Sa ilang panahon, e-epekto yan. Pero guguho yan later on. God is the one and only supplier ng peace. Hindi ho yung diploma mo, hindi yung posisyon mo, hindi yung layo na narating mo. Gaya ng sinasabi ko, ang manufacturer lang ng peace of mind, Diyos. Hindi mo yan makukuha sa asawa mo, sa anak mo. Kasi kung totoo, bakit may mga cases na kahit merong asawa at anak, yung tao nagpapakamatay? Bakit yung misis humihingi ng tulong sa mga kaibigan at specialista, tulungan nyo naman yung asawa ko, depressed na siya. Kung totoo. Even the kids, may mga ganong pangyayari. Nakukuha nyo ho? Kasi ang peace ay hindi po nakukuha sa kung sino at kung ano. Nakukuha po yan at ang only supplier niyan, Diyos lang. At yung mga Kristiyanong nakapako lang ang kanilang pagtitiwala sa buhay nila, sa lupang ito, sa Panginoon, ang makakaranas nito. Hindi po porkit naligtas ka, magiging at peace ka. Ang pagiging at peace po ay pagpili po kay Kristo. Kailangan mong ipako everyday yung sarili mo kay Kristo. What I'm trying to say is, kapatid, siya lang ang maaasahan mo sa bagay na to. Kahit mag-ipon ka ng mag-ipon, hindi ka makakabili ng kapayapaan sa sari-sari store. Kahit sa Pure Gold o kahit sa ang supermarket. Wala ho. Kung aasa ka naman sa gobyerno, walang kapayapaan, manood ka lang ng TV, mai-stress ka. Diba? So ito ay pribilehiyo na hindi galing kay mayor o kahit kaninong politician. Ito ay pribilehiyo na nakukuha lang sa kamay ng Diyos. Ito po ay para sa mga saved, exclusively para sa mga saved na nakapako yung faith nila sa Lord Jesus Christ. But the question is, paano ba mag-rely sa Lord? Psalm chapter 20 verse 7. Kung ikaw ay Kristiyano, ligtas na, gusto mong mag-rely sa Lord, gusto mong magtiwala sa Panginoon, kailangan mo tong talatang ito. Sabi dito, some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord. You always remember the name of the Lord. Na kapag meron ng mga umaataking naka-chariot at meron ng mga horses, kasi sa panahon na yan, ang katumbas ng chariot, tangke. Sa digmaan, pag merong chariot yung mga bansa at marami silang kabayo, meron silang malakas na pwersang sandatahan. Pero anong sabi ng psalmist? Hindi ako umaasa sa dami ng chariots at dami ng kabayo. It is nothing with thee. That's why I remember the name of the Lord. Paano nire-remember ang name ng Lord? Kung paano kanya inalpas sa mga dati mong laban na akala mo hindi ka na makakalabas. Kailangan mong alalahanin yon. Una, hindi mo kayang ilabas ang sarili mo sa destiny ng pagkatapon ng kaluluwa mo sa impyerno. Sino naglabas sa'yo? Jesus Christ. Sa atin, mahirap yon. Kailangan pa natin isipin na by works, maliligtas ako. Sa Lord, sasampalataya ka lang. Ganun lang, kadali. Kaya nga ako, sa mga sumunod na panahon, nung naging Kristiyano na tayo, di ba, meron pa rin mga gustong guluhin yung peace natin sa Panginoon. Pero makikita mo ang Panginoon, pag umiyak ka sa Kanya, tumawag ka talaga sa Kanya, seryoso talaga. Masusumpungan mo siya. At yun yung mga moment na i-remember mo, yung dakilang pangalan niya. Nakaalpas nga ako ng mga taon na to eh. Iyak ako ng iyak eh. Ngayon, umiiyak ako ulit. Alalakanin mo ang pangalan ng Panginoon. Kung paano mo siya dinakila dati. Dakilain mo ulit ngayon. Sabi mo sa Kanya, Lord, easy to. Kakaisip ko lang doon sa nakaraang kong problema. Pag kinumpara ko, mas madali yung ngayon. Ngayon, umiiyak lang ako. Doon, tuluuhog ko. Ngayon, iyak lang ako. So, chicken lang sa'yo to. Alalahanin mo yung milagro ng Diyos nung kaharap mo yung mga chariots na yun. Yung mga horses na yun, yung wala kang kakayahan. Yeah? Isipin mo na, Lord, blessed be the name of the Lord. Ikaw ang aking strength. Tinuruan mo yung aking kamay at mga daliri na makipaglaban at makipaggera. Paano tinuturuan ng Panginoon yung kamay at mga daliri natin makipaglaban? At makipaggera? Itikom. Paano tikom? Pasuntok? Hindi po. Kapit sa faith. Kailangan mong mag-rely sa Diyos. Kasi mayroong mga sitwasyon na kahit anong talino mo, kahit anong gawin mo, wala kang magagawa. Kahit sabi mo, strategist ka pa ng pamilya ninyo, wala kang magagawa. Kaya bilang Kristiyano, umasa ka sa kung anong strategy ng Panginoon. Kahit medyo weirdo pa yan, kapitan mo pa rin. Psalm 118 verse 8,
it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Kaya nga ho, ang katotohanan dito, ang tao limitado. Kaya wag kang masyadong kumpiyansa sa tao. Maliban sa may mga tao na ugaling ahas, na hindi mapagkakatiwalaan, tutuklawin ka bandang huli, at ibang topic yon. Ang gusto kong sabihin, kahit gusto ka pang tulungan ng tao, madalas sincero pa yung pakikiramay niyan, kaya nga lang, limitado sila. Amen. Diba? Let's be honest mga kapatid. Amen. Kanino at saan nakapako ang tiwala mo sa panahon na to? Si King Asa, dito sa kwento na to, nakarely o nakabaon ng malalim ang mga pako ng pagtitiwala niya sa Panginoon. Alam niyo, yung kalaban niya, thousands of thousands. Pero ano sabi niya? It is nothing sa aking Diyos. Kaya ako, pag mayroong mga chariots of horses, problema sa kaperahan, sa finances, dapat ho ang tingin natin at ang saklolo natin nakapako kay Jesus Christ. Narinig ko nga sa FB nakalagay God will provide, kaya kayo nagutom. Motivational yun ha. Kaya ako hindi ako nakikinig sa mga ganun Kasi maraming motivational speaker, hindi naman talaga Kristiyano. Nagbabanggit sila ng Diyos. Pero kapag hindi na naka-align sa panlupang kaisipan nila yung Biblia, bebengga yon sa Biblia. Ang daming sumasang-ayon doon. Pero you know what? Yung mga totoong Kristiyano, ako naranasan ko, God will provide, wala na ako malapitan. Dumating yung Diyos ko at yung saklolo niya. Bakit di mo nilagay sa comment section? Hindi nilalagay sa comment section yun, ninanamnam. Para next time na mayroong mga chariots at horses ulit na paparating, doon yun kino-comment sa harapan ng Panginoon. Hindi ko nakakalimutan yung faithfulness mo. Kaya kapag mayroong financial trouble, tanungin mo kagad, saan mo ilalagay yung faith mo? Sa Bombay? Ang taas ng interest doon. Kakatok yun. Rowena. Sasagot naman si Rowena, wala ako dito. Rowena, nakikita ko yung slippers mo. Nakalusulat pa doon sa gilid, Rowena, I know, andyan ka. Yung asawa mo, nandun sa gilid, sound effects, aso. Kundi naman, eto, ugaling Pilipino, nakaasa sa mga kamag-anak na OFW. Uy, mahiya naman tayo. Pamangkin niya lang yan, hindi niya anak. Tapos sa mga Pilipino, hindi tayo makaahon sa hirap dahil sa gobyerno. Hindi, dahil sa'yo. Palaasa ka. Kaya yung mga foreign countries, umaangat sila. Kasi may kanya-kanya silang buhay pag nag-asawa. Sa Pilipinas, iba. Tulungan, pero isa lang kumakarga. Mapiko na yung mga kapwa ko Pinoy, pero totoo. Minsan mo lang hindian, yung kapatid mo. Ang dami mong maririnig. Pag nakita niya nag-grocery ka, tapos hindi ka nagbigay dun sa nilalagnat niyang anak, sasabihin sa'yo ng kapatid mo, ang kapal naman ng mukha mo, nakakapag-save more ka pa, na alam mo yung pamangkin mo may sakit. Wow ha! Kasalanan ko ba nag-asawa ka ng maaga, di ka nagtapos ng pag-aaral? Ang tawag doon, covetousness. Sinasakim mo yung bunga ng paghihirap ng iba. Kinakausap ka ng nanay at tatay mo, mag-aral ka, di mo sinunod. Ngayon, ang problema yung bunso mong kapatid. Kaya hindi makaangat yung bunso mong kapatid dahil sa'yo. Yung kapatid na tamad na kuya na ate, wala kang kwentang kapatid. Hindi mo na nga pinagtapos Wala pang kwenta pag di ka nabigyan. Yan yung toxic na culture ng mga Pinoy. Tulungan, pero isa lang bumubuhat, grabe, no? Tulungan baka pinagtutulungan. Pastor, anong hugot mo? Wala akong hugot. Ang sinasabi ko, kawawa naman yung kapatid mo. Nagiging kapatid lang siya kapag may dolyar. Pero pag hinindian ka na, kaaway bigla. Sisiraan ka sa buong angkan. Huwag naman ganon. Kung Kristiyano ka, hindi dapat ganon. Para maiwasan yon, huwag kang umasa sa kamag-anak mong OFW. Hindi madali mag-OFW Hindi ko sinasabi lahat ng OFW sa ibang bansa matino. Pero I believe meron pa rin matitino. Hindi nyo alam kung ano yung tinitipid nila doon. Lakas mo magpabili ng sapatos,
Size 9 Tapos next month, ganun ulit. Ano ba yan? Tumatain ng pera? Sabi, bagong bayani ng Pilipinas. Hindi. Uto-uto sa angkan nyo. Ngayon, pag nagising, pag pumunta ka kasi ng ibang bansa, mga minamahal, makikita mo, napakalayo ng kultura. Lalo sa mga siblings, magkakapatid. Sa Japan nga lang, hindi umaasa yung mga katandaan nila sa mga anak nila eh. Right. Ayan si nanay Merlin, tanungin nyo kung ganon ang galawan sa ibang bansa. Hindi. Dito lang, pinakarga lahat. Pati yung apo sa tuhod, pinakarga. Makikita mo nga pamangkin na nung asawa, nandun pa rin nakatira Yung pa naglilipat ng TV. Yan ang Pinoy. Kaya hindi tayo aasenso. Kasi yung dapat umaasenso na nagtapos sa pag-aral, yung mga hindi nagtapos, na nagtotong it's nagbibingo, masakit to. Pa-easy-easy. Diba nangyayari? Medyo tahimik na dito ngayon Kasi totoo siya. Diba? Nakaasa sa tao. Kaya kung ikaw anak ka ng Diyos, huwag kang aasa sa tao. Why? Kasi maganda yung practice sa relasyon mo sa Diyos at the same time hindi ka nang aargabyado ng kapwa mo tao. Kasi panggugulang yun Panggugulang Siya nagsikap, nagpagod, nagsunog ng kilay para marating niya Tapos ikaw magpapasiti-pretty, sino ka? Kaya kung ikaw ay miyembro ng church na to, maintindihan mo, hindi ko kinukonsinte bilang pastor yung ganyan. Amen. Kung may umangat sa pamilya mo, hindi mo siya kailangan hingian. Amen. May Diyos tayo na magpo-provide sa atin. Ngayon, kung magbigay siya ng kusa niyang tulong, praise the Lord. Kumilos sa puso niya. Pero yung ikaw, weekly manghingi sa kanya, hindi ko po yan isasuggest sa inyo. Why? Para sa akin yan ay sanga ng kasalanan ng kasakiman. Na nagtatago sa sticker na nakadikit ay family, tulungan. Hindi ho ganyan ang tulungan. Ang tulungan ganito, hindi mo pahirapan yung kapatid mo. Hayaan mo siyang umangat. Magiging happy ka sa kanya kung nasaan siya. Hello? Amen. Kaya mga minamahal, hindi tayo aasa sa tao. Kaya nga ang tanong, sa ating pagsasara, may kasama pa ba ako? Parang ayaw nyo na. Parang yung pagsasara ng message ko, parang pinagsaran nyo na rin ako ng pinto Diba? Hindi po ako magsasorry doon Hindi ako magsasorry kahit anong mangyari. Kahit i-upload pa sa YouTube, hindi ako magsasorry. Kasi totoo yun. It's about time may magsabi sa mga kababayan natin Pilipino na yung pagiging religyoso nyo, hindi totoo. Hindi kayo nakaasa sa Diyos, nakaasa kayo sa kamag-anak nyo. Sa Bombay. Sa lending. Which is, hindi dapat. Ito ang totoong umaasa sa Panginoon. Magtatrabaho na maayos, hindi mamemerwisyo ng iba. Magsisipag, nakukuha nyo, at kapag sumahod, sisinupin yung pera. Hihingi ng talino sa Lord kung paano gagamitin yung pera niya. Amen. Amen? So kung ano man yung hindi kaya ng sakod niya, Lord, dun mo na sasabihin, it is nothing with thee. Nagkaroon ako ng problema na sinlaki ng mga chariots at kabayo. Nilagpas mo pa rin ako. Amen? Amen. So ang Christian life nakarely sa Panginoon hanggang financial na kalagayan. Amen. So lakaran natin yung path ng pagre-rely sa Panginoong Hesus. Our Father in heaven wants us a peaceful Christian life. At gusto niya maging channel din tayo ng kapayapaan na yon. Pag nakikita ng iba yung testimony natin. Amen? Amen. Gusto niyang ma-enjoy ko yung peace of mind na galing sa Kanya. At the same time, huwag naman tayo maging stress ng iba. Right. Pero kaibigan, kapatid, bago mangyari yon, sa'yo at sa akin, may mga dapat tayong i-remove. I-remove yung covetousness. Diyan tayo nagkakaroon ng financial trouble. Diyan tayo problema ng thousands of thousands. Hello? Kaya yung paborito nating kasalanan na sinasamba natin na idolatry, alisin mo na yan. The Lord Jesus Christ wants us to experience His abundant life. Amen? Amen. Kaya tiyakin natin na perfect yung puso natin sa harapan ng Diyos. So ano ang nire-reveal ng banal na Espiritu sa iyo ngayong umagang ito? At kung meron pangungusap, bakit hindi mo sukuan yung pangungusap na yon?
Bakit hindi mo i-crucified yung sarili mo doon? Pasakop ka. Amen? Yung narinig mong preaching, sundin mo. Kasi baka yan na lang ang kulang. Yung removal, tsaka reliance. Removal sa false God, reliance on true God. Baka yan na lang ang kulang para yung Christian life mo maging peaceful ulit.